Isang magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa media, mga kasama din po natin sa DSWD. Sir Raymond, good morning Good po. morning, Director Dayan, sa mga kasama natin sa media. Ah, pa- pangunahan na namin kayo Mamaya, pagkatapos ni ASEC Irene tsaka ni Attorney Alave from NCDA, bago yung question and answer, may awarding lang tayo. Quick lang. Ah, ano to, yung napanalunan sa PCO, dalawa yung nanalo from DSWD. Yung first, Best Spokesperson of the Year. Finally ASEC po. Irene. Tapos yung isang program ng DSWD na documentary, yung kwento ng pag-asa at pagbabago. Yan. I-award lang mamaya, sandali lang yon, picture taking. Kakarating lang po kasi nung trophy na may Oo. pangalan. Ang bigat ng trophy, grabe. Ay, The Jollibee pa Jollibee. rin. Kumanda ka mamaya. Sige, sir. Sir, introduce natin yung guests natin ngayon since we're also celebrating the National Disability Rights Week. Ngayon po hanggang mag-spill po siya hanggang next Kahapon week. nga, di ba, si President Marcos, i-declare niya na 50% na yung ng discount sa fare LRT 1, 2, 3, MRT 1 sa mga persons with disabilities tsaka senior citizens. Sir. So, we also have po for updates ng disaster natin since meron po tayong bagyo ngayon, si Krising. So, we have Attorney Alava from NCDA and spokesperson ASEC Irene Dumlao. Ayan po. Come po. Good morning po mga spokesperson. Morning, ASEC Irene. Good morning, Attorney. Alave, no? Alava. Naalala ko tuloy yung yung Mayon Volcano. Lava. Mag-greet muna yung mga guests natin, ASEC Irene. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin mula sa media. Magandang umaga rin po sa mga kasamahan dito sa DSWD. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa araw po na ito. Again, good morning everyone. Magandang umaga po sa lahat. And thank you po for having the National Council on Disability Affairs po. Director Dayan, unahin na natin si Attorney Alava para dahil ito yung week-long celebration ngayon na magtatapos sa Sunday, ano? Tama ba? Tama po, sir. Sa 23 po, tama po. Di ba may libreng sakay din? Yung binibigay ngayon, sir? Oo. Na-schedule po siya, sir, but we are closely coordinating with the OTR kasi nga po, 'di ba yung 50%. Yung 50% may nilabas din po kasi na libre, 'di ba? So the NCDA will be providing a sabihin natin a message to everyone kung ano po talaga yung yung maa-avail ng ating mga persons with disabilities. Sige, Attorney Alave. May presentation ka yata? Yes, sir. Actually, the presentation namin is with regard to the updates para sa National Disability Rights Week. So the National Disability Rights Week is actually a week-long celebration on awareness on the different types of disabilities and for awareness of how we give the right actions or the right yung mga paano natin mabigay yung implementation with the different disability laws natin. Anyway, so we started since July 7. So we jump off now to our kick-off event today. Meron po tayong launching of the PDAO Persons with Disability Affairs handbook, and ang mga mga member agencies natin andun po sa NCDA ngayon for the launching of that handbook, and as well as i-turn over natin, i-endorse natin to DILG yung ating handbook. And then for later this afternoon, meron po tayong mga webinar series regarding the Magna Carta for Persons with Disabilities. So this will be live through our social media pages po and accounts po. And then for the 18th po,
meron tayong ano po, tinatawag na Sumakses sa Gabal Free or TikTok Shop Basics for Persons with Disability. And our lead is the Autism Society of the Philippines. So, yun po yung mangyayari for the July 18. And then, another is yung Karapatan Ko, Alam Ko, a rights-based orientation on employment for persons with disability. And this will be headed by our DSWD Field Office 7 po. And then meron po tayong mga job fairs nationwide din po. For July 19 po on a Saturday, we have the ADHD sensitivity in the workplace webinar. So this will be retaining talents and increasing productivity via our Facebook page again. And then meron po sa Saturday, medyo marami-rami yung gagawin po kasi meron din po tayong autism sensitivity and response training. Opening of the mini book exhibit. Our lead is the National Library of the Philippines. So venue will be sa NLP lobby natin. And then we have our Test the Talks with regard to employment for persons with disabilities. And then our Employers Forum po, ang lead po natin yung Resources for the Blind. Venue po natin dito is Cebu. So nagkakandak talaga tayo nationwide together nang sa celebrate ng ating NDR week po. And then for the 20th po ng Sunday, meron po tayong Milo Marathon Run headed by the Philippine Sports Commission. Ang venue po natin sa Surigao City po. Meron po tayong mga advocacy run. And then on July 21, meron tayong webinar orientation on inclusive learning resource centers with respect to Republic Act 11650, yung mga centers po natin for persons with disabilities. And then another Employers Forum, and then kapihan sa DSWD Region 13. And then on July 22, malapit na po. On July 22, seminar Augmanda Carta for Persons with Disabilities for DPWH employees. So lead po natin is the DPWH Central Office and yung NCR Regional Office po. And then tuloy-tuloy po yung job fair on the 22. And then we have pathways to work inclusivity, career orientation, and mini job fair for workers with disabilities. And then last po sa Wednesday, we will be having our 161st birth anniversary of the Apolinario Mabini flag raising and wreath laying ceremonies at the Mabini monuments. So tuloy-tuloy po yung ating mga programs po with respect to the NDR week po. I think that's all for the presentation of NCDA po for the NDR week. Attorney. Sige. Sige pa. Yung marami nagtatanong ano na yung status ng PWD-ID, yung ano natin, yung initiative ng DSWD. Kasi ang nabanggit ni nung boss mo, si Director Eloba, this July ang rollout. So ano na po yung status nun? As of the moment po, with the current, kasi ang pinaka-update po ngayon is nag-convene na po yung ating interagency technical working group. And then, ang hinihintay po natin, kasi si Mother Agency, TDSWD po yung sa procurement natin. So, hinihintay po natin na ma-finalize yung procurement para po makapag-proceed na tayo to our pilot testing. Prior to the convening of the interagency technical working group po, nagkaroon na po tayo ng brainstorming and training to our respondents na mga 30 plus LGUs, mga 35 LGUs po. Yung train natin on how to do or how to go about with the fields and the system po. Ito yung pilot no? Yes yung po, for the pilot 200,000 testing po. PWD. Tama po. So yun po yung update natin. Hinihintay po natin na matapos po natin yung draft natin for how to go about with the identification cards dun sa pag-collect natin sa mga LGUs, and then at the same time kung ano yung gabay ni DSWD natin sa dun sa system po, kung anong gagawin dun sa May pilot na yan, di ba? Yun na yung gagamitin dun sa mga 35 LGUs na yun. Tama? Yes sir. Pero as of the moment sir, kasi pilot testing, it's a study. So ano pa rin, status quo with respect to the IDs issued, yung in-upload nila sa Philippine Registry for Persons with Disabilities. But with respect naman po dun sa 35 LGUs natin, yes po, they will be using that ID Yung system po na-procure natin, na yung natin. ID and the ID system na pinocure natin for them po. Okay.
Attorney, dito sa mga PWD na person with disability ID, sino-sino ba yung mga sakop nito? Ano-ano yung mga types of disabilities na sakop nito? Can you please comment? Dun sa Unified ID system natin po, lahat po ng 10 types of disabilities, kasi as of the moment, we have 10 types. So meron tayong psychosocial, mental, we have intellectual, we have learning, we have um, visual disability, we have hearing disability, we have cancer because of legislation, and also rare diseases because of rare legislation and speech. So etong 10 po na to, kasama po siya talaga dun sa ating identification cards na i-issue. Yung ano, no? Yung isa ay physically mo nakikita and yung isa ay ano pong tawag doon With sa respect to dalawang the categories po, we have 2 categories, the apparent and non-apparent. Ayan. So sir, maliban po sa PWD ID, ano-ano po yung mga ginagawa ng National Council for Disability Affairs po? With respect to, maliban sa Maliban Unified po, ID. yes. Also, meron po tayong mga partnerships with our stakeholders. Meron tayong tinatawag na partnership forum. Ang current po natin dyan is yung mga stakeholders natin with respect to mga corporations, private corporations, na kung ano yung pwede nilang ma-extend na tulong with respect to implementation ng different disability laws. And ang siguro pinaka-update po is we had we had a partnership forum together with the SUCs para po makatulong dun sa mga researches or ano yung mga need natin na mga move for education sa ating persons with disabilities. Lately, attorney, di ba may mga incidents yung kay Makmaki sa bus. Yes po, sir. Then yung mataas yung grado ng mata sa MRT. Then yung pinagkaitan ng parking Parking ng dahil sa e-bike. security guard. Sa tingin nyo, binanggit nyo kasi yung mga seminar sa mga PWDs. Siguro kailangan din makausap yung DOTR ng NCDA, DSWD, para mismong yung mga drivers siguro bigyan na rin ng seminar yung PWD sensitivity. Yes, sir. Actually, sir, nagko-contact kami with the different member agencies kasi natin talaga si DOTR. And then the NCDA together with the MANCOM is proposing po na mag-synthesize through disability sensitivity training. Kasi para po malaman kung ano po talaga yung proper procedure on how to handle persons with disability with respect to the types of disabilities po. Para hindi na maulit yung nangyari kay Makmak, di ba? Tsaka yung sa MRT. Yes, sir. Although ang nangyari naman po doon is a case-to-case basis talaga siya, but we are trying to provide po na parang awareness sa ating mga sa citizens po, sa atin sa commuters din. commuters Yeah. natin na dapat po may proper decorum din with respect to treating our persons with disabilities to the different types of disabilities po. Ang pinakamahirap dun, sir, yung mga apparent. Kasi hindi mo kagad makikita. Non-apparent. Bali non-apparent po. Non-apparent, sorry. Non-apparent. Unless na lang matrigger sila. Yung tulad nung kay Makmak na nangyari. So, yun yung medyo challenging part po. Tama po kayo, ma'am. So, thank you, Attorney Alava. Asek Irene, may bagay na naman tayo kaya nandito ka as Assistant Secretary for Disaster Response Management Group. Maraming salamat, Sats Raymond. Tama po yung nabanggit, naka-blue alert status nga po kasalukuyan ng NDRIMC, but we were informed na nagpatawag po ng emergency meeting at kakapirma lang po ng activation ng response cluster. So ibig sabihin, minomobilize na po natin yung mga resources ng mga iba't ibang mga government agencies na kabahagi ng response cluster ng NDRIMC para matiyak yung comprehensive and coordinated response efforts. So, dahil nga po nabanggit ko na blue alert status, meron na po tayong mga iba't ibang personnel na naka-deploy na po doon sa OCD para maging maayos at mas mabilis yung coordination at maka-respond agad tayo sa mga request ng mga iba't ibang local government units. Okay. Again, ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD ay tiyakin yung kaligtasan at kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan po natin
na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Kung kaya nga po ang DSWD ay ipinapatupad ang Buong Bansa Handa Project. Ito ay bumuo tayo dito sa Buong Bansa Handa Project. Bumuo po tayo ng 2 parallel supply chain para mas mapabilis, mas mapaigting yung ating pag-produce at pag-preposition ng mga family food packs and non-food items. At madali po itong maipamahagi sa mga local government units as part of our mandate to provide augmentation support and ensure na mabilis, maayos at sapat yung tulong na naipapaabot po sa ating mga kababayang naapektuhan ng mga disasters. So sa kasulukuyan, ang total standby funds and stockpile ng DSWD ay nagkakahalaga po ng mahigit 2.9 billion pesos. Meron po tayong mahigit 3 million family food packs strategically prepositioned across the country. Meron din po tayong mga ready-to-eat food packs na nasa mga ports, and meron din po tayong mga non-food items also prepositioned in our warehouses. Dahil nga po, batay sa mga ulat, ang maapektuhan daw po ni Bagyong Krising ay ang Regions 1, 2, and the Cordillera Administrative Region. Nais po natin ibahagi na sa mga rehiyon po na ito, meron tayong more than 86,000 prepositioned family food packs in Region 1 warehouses, more than 143 family food packs in Region 2 warehouses, and more than 50,000 dyan po sa Cordillera Administrative Region. Let me also mention na more than 300,000 po yung ating mga family food packs dyan sa National Resource Operations Center, and patuloy pa din po tayo na nagpo-produce ng mga family food packs. So kung kinakailangan po na mag-replenish tayo ng mga stockpiles ng 3 rehiyon na ito, iyan naman po ay gagawin ng ating pong ING. Okay. Idagdag ko na rin po dahil nga activated na rin yung response cluster. Lingid po sa kaalaman ng marami, meron pong mga community-led projects na mga evacuation centers, ang Kalahi Seats. In fact, dyan sa Region 2, makikita nyo po, meron tayo sa Barangay Godangco sa Rizal, Cagayan na ginagamit na po ng community as evacuation center kapag may mga bagyo nga po na nakakaapekto sa kanilang lugar. Yang pong proyekto na yan ay sinuportahan ng DSWD at ng local government unit dahil may local counterpart po iyan. Pero ang napakahalaga na nais nating banggitin, Sas Raymond and Director Dayan, ito po ay community-driven development project. The project made use of community-driven development approach na kung saan it was the community na nag-identify na kailangan po nila ng evacuation center. Yung mga miyembro po ng community ang nagtulong-tulong na magplano, mag-budget at bumuo nitong mga proyekto po na ito. So, gayon din sa Iloilo, particularly in Pototan, meron din po tayong warehouses and so many more na mga sub-projects na mga evacuation centers sa ating bansa. Yung evacuation centers, dapat yan ma-replicate sa ibang lugar para hindi na yung classrooms yung ginagamit, para hindi na di-disrupt din yung pag-aaral ng mga estudyante ng mga elementary and high school. That's correct, Sas. We understand that other government agencies are also spearheading or are constructing mga evacuation centers, particularly yung mga local government units. Ito pong nababanggit natin ay ambag naman po ng DSWD sapagkat ang Kalahi Seeds is one of our poverty alleviation programs na ang pinakalayunin nga nito ay i-empower yung ating mga mahihirap na mga kababayan, i-empower yung mga community so that we could really build disaster resilient communities. Actually, si Director BM yung plano natin i-guest next week pagka available siya. Kasi para kapag invite din sa members of the media do sa immersion na gagawin para makita nyo yung mga bridges, yung mga projects ng Kalahi Seeds nang nag-identify mismo yung community. Hindi yun yung inimpost ng kung sino. Sila mismo yung nagsabi, ito yung kailangan namin. Tama yan, Sas Raymond. It was really the community na nag-identify kung ano yung issues na kinakailangan na ma-address. At sila rin yung tumukoy
noong proyekto na makakapag-address nga po noong problema na na-identify nila. So, yan lamang po with respect to DSWD's preparedness for disaster response. Magandang umaga. Gaya ng sabi ko bago yung question from the big, nandiyan na ba? Director Dayan? Andyan na ba si Iya? Nandyan Yes po, na? andyan na daw po, sabi ni Director. Sige. Unahin natin yung kay ASEC Irene. Director Lara? ASEC? Pakibasa na lang. Last September, Congratulations po ulit, ASEC. Congrats, This year ASEC. ulit Yung pamerienda mo, schedule na lang natin. so reschedule po natin. Yung next naman, yung Director Dayan, ikwento mo ano yung K-pop. Okay, dito nga po sa parangal na ginawa po last year ng Presidential Communications Office, so nagkuha po sila ng mga entries ng mga ng Best Public Service Campaign. So isinali po natin yung pilot episode po ng kwento ng pag-asa at pagbabago ng DSWD. Ito po yung nagfi-feature ng mga success stories po ng mga programa at serbisyo ng DSWD. So ayun po, gladly po, nanalo po tayo kaya ito po si Director Shane to award po. Come forward po yung K-pop team ng natin. K-pop, yung crew and Please the come forward writers. po. Ito pong K-pop is a brainchild po ni Sas Raymond Mel, Burgos. Sumama ka dahil Ayan. episode mo rin yun. Si Miss Mel Kabigting yung unang nag-plot nung pilot episode na isinali natin as the entry. Ay, Wala si yung cameraman? Tani, nasan si Tani? Yung ating cameraman. Ayan. Ayan. So, meron tayo si Miss Mel, si Bianca, ang ating Director Shane, scriptwriter. pakibasa. Pakibasa. Ayan. Congratulations, Miss Mel, Miss Bianca, Miss Raquel, Tani. Ayan. Sila po yung team na palaging lumalabas po para maghanap ng mga magagandang storya. Plus yung mga editors natin. Yung editors po natin, nandun po sa opisina nag-e-edit. Congrats po. Editing is the the silent art. Opo, ayan. Congratulations po ulit, ASEC Irene and K-pop team. Sir Raymond, congrats. Open na po natin yung questions to our media. Si Sir Alan. Una po kay Attorney Alava. Sa ngayon ho ba gaano karami yung bilang ng mga person with disability po natin sa buong Pilipinas at kumusta yung opportunity when it comes to job opportunity? Okay pa rin ho ba na nabibigyan ng pagkakataon sa mga trabaho yung po natin, mga PWD natin ngayon? Mas open na ho ba yung mga negosyo na tumanggap ng mga PWD po natin? Thank you for that question, sir. Sa first question nyo po with the number of persons with disabilities, when you visit our website, ncda.gov.ph, meron po tayong approximately 2.2 million persons with disability that is registered and uploaded to the Philippine Registry for Persons with Disabilities. Lahat po ng data na yan is coming from our Persons with Disability Affairs offices or from our LGUs na nag-issue po ng identification cards to our persons with disabilities. So yun po yung number niya. And then you can verify the number po with our website, again, with ncda.gov.ph. And then for job opportunities, sir, that's a very good question also. We have a law, Republic Act 10524, wherein 1% of human resource complement po dapat sa government are persons with disabilities. So mag-hire po talaga. So kung meron tayong 100, dapat po at least 1 na persons with disability. But with respect to qualification-based po, dun po tayo nagkakaroon ng challenges and gap kasi most of our persons with disability are hindi po nakapag-aral,
So doon po yung ano natin, doon po yung mga move natin with the current leadership of our Executive Director Glenda Di Relova po na nagkaroon kami ng mga forum partnership with SUCs and mga schools po para po matulungan tayo to augment yung sa kakulangan doon sa education. But with respect to mga negosyo po na gustong mag-hire ng persons with disability, meron din po tayong mga different job fair po na inaalat sa kanila with the BPOs, with mga ano po sa mga couriers, mga ganun po. Di naman po tayo nag-aano kung anong klaseng disability, but so long as mag-submit sila ng application nila and then the company will hire them, we will help them process po dun sa makakuha sila ng job po. Kay Asek Irene po, no? Ngayon may papalapit na bagyo sa bandang Northern Luzon, particular sa Cagayan, yun yung tinutumbok. Ah, right now ho, nabanggit nyo, no, may mga naka-pre-position na ho tayo na mga family food packs doon. At any given time, pwede hong i-augment yun ng DSWD kung kinakailangan. So sa ngayon ho, in place na lahat ng mga preparation natin dyan sa bahagi na yan ng Northern Luzon. Tama ka dyan, Alan. Ang DSWD nga po ay nakahanda na tumugon sa mga pangangailangan po ng mga maapektuhan nitong si Bagyong Krising. Gaya ng nabanggit ko sa Regions 1, 2, and the Cordillera Administrative Region, meron na tayong mga nakapreposition dyan na mga family food packs and non-food items. Karagdagan dyan, meron din tayong mobile kitchen na kung kinakailangan po na mag-provide tayo ng hot meals sa mga internally displaced populations, yung pong mga maapektuhan ng pamilya na kinakailangang lumikas at magtungo at manirahan pansamantala sa mga evacuation centers, may karagdagan po tayong hot meals na may provide through our mobile kitchen. And gayon din po, naka-deploy din yung ating mga mobile command centers. Napakahalaga kasi, Alan, nung impormasyon na makakalap natin sa panahon po ng kalamidad that will inform our actions. So our mobile command centers will be dispatched para makakalap tayo ng nararapat na impormasyon sa bilang patungkol sa bilang mga maapektuhan, mga displaced populations, at hindi po maapektuhan yung pag-gather natin ng information kahit pa po magkaroon ng problema sa linya ng komunikasyon, sa kuryente, dahil ang mobile command centers po natin are equipped. At meron din po yung generator. So kahit po magkaroon tayo ng mga ganyan issues, hindi po maapektuhan yung ating pagpapadala ng impormasyon. So yes, nakahanda ang DSWD. Ang ating pong mga miyembro rin ng Quick Response Team ay naka-standby na rin for deployment. Asik Irene, congratulations. Curious lang ako kasi for layman's term para maintindihan ng mga nakikinig at manunod sa atin. When we say blue alert, anong ibig sabihin nun? Kapag sinabi po na blue alert, naka-activate na po ang ating NDRIMC, ang ating operation center, emergency operation center sa NDRIMC. At ang mga iba't ibang ahensya po ng pamahalaan na kabahagi ng NDRIMC ay nagde-deploy na po ng mga personnel dyan sa Office of the Civil Defense para po mas mapabilis at maging coordinated yung pagkalap ng impormasyon, pag-generate ng reports at pakipag-coordinate sa mga concerned local government units. Ito ay upang matiyak na well-coordinated nga po at seamless ang ating magiging disaster response efforts. Sa Kevin, pagkatapos ng blue alert, red alert na, no? Tama ba? Tama po. Yun na yung pinakamataas na alert status, yung red alert. Yan na yung highest level of readiness in anticipation, of course, of an imminent emergency or kapag may mga sudden onset na ng mga disasters. At kapag red alert, of course, naka-activate na lahat ng miyembro ng iba't ibang mga pillars sa NDRIMC and lahat ng mga personnel and all our resources are already mobilized to ensure yung mabilis na pagpapahatid ng tulong. And then our personnel nga po, as I've mentioned, are deployed for duty and immediate action. Ito'y walang tulugan.
Ito yung 24 hours po tayo na nagmo-monitor ng sitwasyon at nagkakalap ng impormasyon para sa ating pong mga reports na isusumite. Noel, Opo, Asek Erin, Noel po ng PTV News. Asek, makuha ko lang po yung pahayag nyo about dyan sa awards na yan. Well, unang-una, syempre, gaya ng nabahagi na natin po noong Disyembre, nagpapasalamat po tayo sa Presidential Communications Office para po sa parangal po na ito. Napakalaking parangal na maigawad po ito sa atin sapagkat napakagaling at napakahuhusay nung mga ibang government communicators na nominated din para sa award po na ito. Kung kaya lubos ang ating pasasalamat, lubos ang ating pong kasiyahan, and ito po ay patunay na maganda po ang ating ugnayan with the media, na madali po tayong nakakapagpahatid ng impormasyon. Kung kaya nga po, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng media na sumusubaybay sa atin po dito sa DSWD, sapagkat tinutulungan niyo po kami na ipaabot ang nararapat na impormasyon sa ating pong mga kababayan. Dahil po sa inyong pong tulong, nagiging epektibo tayo sa ating pong paggampan sa ating pong tungkulin o sa ating trabaho bilang isang government communicator. And of course, makakaasa po kayo na magpapatuloy naman tayo sa pakikipag-ugnayan sa inyong lahat at sa pagpapahatid ng relevant, timely information sa ating pong kapwa Pilipino. Marunong umawak ng mic. Sige lang po, narinig naman. Attorney, yung sa PWD-ID, di ba dapat ilo-launch na siya yung pilot? Kailan ba yun? July ba yun dapat ngayon? So, nagkaroon ng stop or delayed? Explain nga po bakit po nagkaroon ng delay. Siguro po dun sa part ng procurement process natin, kasi kailangan pag sinabi po natin yung yung procurement law natin, may mga stages po talaga yan. And then nagka-stale po ata dun sa isang supplier natin. And then inayos naman po. But rest assured po na yung sinabi ng ating butihing secretary po na we will be finishing the pilot testing or the prototype this year po, mangyayari po yun. Tuloy to kasi parang sinabi dati na by November or October. This year po, tama po. Walang specific month. Wala po tayong specific month, but we already provided naman po training for our mga participants natin dito para yung mga LGUs natin para doon makascade na natin agad kung ready na yung mga materials or yung mga necessary equipment na kailangan natin for the implementation ng ating prototype po or sa pilot testing. Na-mention mo kanina, attorney, na ang pilot testing, it's a study. Yes So po. anong titingnan niyo doon sa pilot test? Titignan po natin kung yung effectivity niya po, kung yung implementation natin na ma-eradicate nga natin yung pamimeke ng IDs, and at the same time providing then identification cards for our persons with disability, because I think that there will be an integration to eGov po. So sa PhilSys and PGov. So tignan po natin kung ano po yung updates natin with regard to the study po. Hello. Hello po. Lumidina from Net25. Lumidina. Attorney Alava, you mentioned a while ago about jobs fair for disabled. Ano itong mga job opportunities open para sa mga disabled? Kasi it's way harder for persons with disabilities to find a job. Second question ko, does the DSWD currently have job openings only for disabled persons? Okay po. Kasi sabi nyo kanina, hindi sila Tama po. nakapag-aral. Hindi ba ang lungkot, hindi ka na nakapag-aral, disabled ka pa. So, curious lang ako kung ano po yung mga job vacancies na yan. Okay po. Before I answer po, let's use the proper term po, wag po disabled. Let's use persons with disability po. Okay po.
for your first question po, ano-ano po yung mga jobs sa mga job fair natin? Meron po tayong mga BPOs po na nag-hire sa kanila. Different naman po kung ano yung open for individuals without disabilities naman po are open for our persons with disabilities. Meron din po tayo sa mga couriers po. Meron din po tayo sa mga mga restaurants, mga ganun. But rest assured po na with respect to your second question dun sa education naman na issue po, NCD is doing something about it. We already have initial talks with our soon-to-be partners sa SUCs and then mga different universities po when it comes to research and mga scholarships. But as of the moment, nandun pa po tayo sa stage ng mag-enter po tayo ng Memorandum of Agreement or Memorandum of Understanding kasi syempre we have to polish din kung anong i-commit ng ating mga partners to NCDE po. With respect to DSWD po, I guess si DSWD po yung pwedeng mag-answer kasi hindi ko po alam kung ano yung current Attorney, di ba merong rule. patas na 1%? 1%. Yes po. Pero rest Ano ba assured yun? naman po si DSWD Central po is compliant with the 1% kasi the secretary last year with the guidance po ni USEC-M and our USEC Emily Villar and our executive director, nag-conduct po kami ng DCAP dito, yung disability compliance audit. Nag-ano po kami, lahat po ng mga different disability laws like BP 344, Republic Act 10524, yung mga EO Executive Order 417, ganun po. Nag-ikot po kami dito sa office sa DSWD kung naging compliant siya. And with respect to Republic Act 10524 po, naging compliant naman si DSWD. Lou, you might be surprised meron kami ditong lawyer na blind. Blind lawyer. Sa Braille siya nag-exam. Then meron din dito na putol yung Amputated yung yung braso. arm. Pero nagda-drive siya. At employed dito. Nagra-route pa, may mga daladalang mga documents. So hindi hadlang yung yung disability. Sir, since na nagiging problema din sa PWD yung education, no. Kaya sila medyo agrabyado when it comes to finding a job. What about putting up a special school for their education? Kasi minsan PWD physically yes, no. Meron naman. Pero yung isip nila buo eh. Why not can we possibly put up a special school for their education and make an appeal to businesses to allot a certain percentage of employment for them? With respect to your first question, sir, meron na po tayong tinatawag na Republic Act 11650, yung inclusive learners mga centers. And then besides the SPED, sir, dagdag po yung inclusive learner centers natin. And with respect naman po dun sa mga initiatives ng NCDA, meron po tayong mga tinitignan na avenue kasi member naman natin si TESDA, member natin si DOLE. Tinitignan natin, andyan si DepEd din. Tinitignan natin yung mga avenues on how we can still mas ma-provide pa natin ng mas nakatutok for that particular disability yung mga yung education natin. But as of the moment nga po, sir, yung sabi ko nga kanina, nandun tayo sa partnerships muna kasi naputol po yung partnerships natin with comes to dun sa part ng ating mga stakeholders na schools. So inaayos po natin yon and then tinitignan natin yung different avenues nga kung ano yung i-obligate nila with respect to NCDA. Kasi nga po wala tayong wala tayong implementing power. I mean, wala tayong parang i-mandate talaga sila. So we're asking their help na magbigay po sila ng ng tulong kung ano yung pwede nilang mabigay sa ating mga persons with disabilities po. At least we are in the process. Yes, sir. Tama po kayo. Hello po, good morning po, Nico po of DZMM. Kay Attorney Alava po muna. Sir, i-clarify ko lang muna kasi may report po, may media report 3 weeks ago na itong Unified PWD ID system will be launched ngayong July. Tuloy pa ba to, sir? O hindi na? Yes, sir. Tuloy naman po siya, sir.
But with respect to this July, sir, nag-ano kasi siya, nag-halt siya because of procurement. Okay. So, pag natapos naman, I believe na the procurement has been ano naman, naayos na siya. So, yung system naman po naayos na rin thanks to ASEC JP po Acuña. And then hopefully po hinihintay lang natin yung sa interagency technical working group natin with how the process should be done. So, lahat po ng member agencies po andun po sa ating ano po, yung mga member agencies na directly coordinated dun sa ating unified ID, ginagawa naman po natin na ng proseso po yon. So, it's an amendment of NCTA Administrative Order Number 1 Series of 2021 on the issuance of Persons with Disability ID po. Okay. Sir, i-follow up ko na rin dyan. Ano yung parang mga features ba nitong ID na to na hindi hindi makokopya ng mga fake IDs? Alam mo yun, parang safety features lang para lang kahit papaano alam ng mga kababayan natin kung paano or yung mga establishments din kasi dito nga siya madalas gamitin na panloloko. I guess sir, it's safe to say yung pinipresent kasi ni ASEC JP is yung sa ating yung sa Philippine ID na, yung national ID natin. So, meron po siyang digital ID na na makikita besides the physical ID. So, alam naman natin pag sinabi nating digital, makikita din natin na kung ano yung government agency na nag-issue talaga nun. And at the same time, yung physical ID po, if I'm not mistaken po, meron po siyang hologram, meron siyang RFID, RF and QR code. So, meron po siyang tatlong features po for security purposes. And hindi po siya madaling makopya ng mga gagawa ng fake IDs. For sure po, hindi siya ganong-ganong kabalik makopya. And at the same time, for verification purposes po, yung digital ID po talaga, yun yung for verification. So makikita naman po doon ng mga establishment kung gusto nilang i-verify kung yung persons with disability is really authenticated po. Okay. And then yung mga, ano po kayong penalties doon sa mga mapapatunayang namimeke po ng mga PWD IDs? Besides po under the revised penal code po dun sa mga falsification natin of public documents and so on, meron din po tayong the Magna Carta, and with respect po sa Republic Act 9442 as amended by Republic Act 10754 na nagre-range po ng penalties na pag may mga fraud po kasi magre-range ng penalties to 6 months to 2 years and a fine of 50,000 to 200,000. Yun pa. 200,000. Wait lang. Sorry. Last Okay, na yan, ano lang po last. kay Asek Dumlao po muna. Ang Asek Dumlao kasi ngayon po ang tinitingnan po na may weather disturbance po sa bahagi ng Negros. So, kamusta po yung deployment po ng mga relief packs po ng DSWD dun sa region ng Negros? Thank you po. Bago ko po sagutin yung katanungan, nais ko pong banggitin na katatanggap lang po natin nung latest memo from the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Effective 12 noon po today ay red alert status na po tayo. So, ibig pong sabihin, all human and material resources are now made available for duty and deployment. And sa bahagi naman po ng DSWD, meron na po tayong ipapadala dyan sa OCD, sa Operation Center na mga personnel ng DRIMB para mag-monitor and makipag-coordinate sa ibang government agencies para nga sa nabanggit ko, comprehensive and coordinated approach. And dito rin po sa DSWD, we will now be monitoring and facilitating emergency response and humanitarian assistance. So dyan po sa katanungan, of course, apektado rin kasi sila ng habagat, yung iba't ibang parte rin ng ating bansa. Kaya meron rin po tayong mga naka-pair position na mga family food packs and non-food items in those regions. In fact, meron na rin po tayong mga naipahatid na tulong sa mga rehiyon na naapektuhan. At yan naman na po ay magpapatuloy na gagawin ng DSW.
Val Ibo. Gonzales po, Si Val. DZRH. Then si, Opo. Kay Attorney Alaba, sir. Sir, pakipaliwanag nga po yung scope po ng PWD, isang lehitimong PWD, nakasama dun sa mga nabibigyan ng discount. Pakipaliwanag po yung limitasyon na ng PWD ay hindi lamang sa visible na physical disability. Kasi kalimitan nagkakaroon ng problema ho dun sa mga nailalabas na ID. Yung malabo ba ang mata ay considered ng isang PWD? Kasi baka mamaya mayroong gustong magpalusot ng ID, malakas sa LGU. Ang concern lang naman niya ay gusto niya magkaroon ng PWD ID dahil siya ay vasectomized. Hindi naman yun isang disability. Thank you, Attorney. Okay, sir. With respect to dun sa benefits, sir, benefits and privileges, yung ID po natin, once a person with disability has been issued an identification card na PWD ID, meron po siyang 20% discount and 12% VAT exemption, and as well as 5% to prime commodities. And then with respect to the categorization, yung sa apparent and non-apparent, dun sa mga non-apparent po, meron po talaga tayong hindi nakikita na disability. And the same goes with all 10 types of disability po, meron po sila talagang privilege with respect to discounts. And then yung sa tanong nyo po, dun sa visual po, so long as there is an assistive device that can correct your eyesight po, ang pagkakaalam ko is, ang sabi po ng mga doctors po is, you are not supposed to be given a person's with disability identification card. But if the assistive device does not correct your vision as to like 20/20 or ano yung normal vision natin, pwede kang bigyan ng person with disability identification card. Pero yung sa question nyo, sir, yung impotency, ganun, sir. As of the moment, sir, we do not have that disability. Kasi if we have that, if we gauge it to a category on the dun sa legislation natin with respect to rare diseases, meron po kasing ginawa na exclusive list si DOH, Department of Health, which is also a member agency of NCDA. Wala po doon yung ano niya yan, yung parang yung condition na yan. But with respect to the other disabilities, I do not think that falls within the physical disability. Kasi mostly on the physical disability is mobility issues po. Issues and concerns. So with respect to that, sir, wala po tayong anything na batas na mag-support na that is a persons with disability, that the person with disability na mamibigyan ng identification card. Thank you po. Tip ko lang ho kasi dahil marami pong mga individual na holder ng PWD IDs issued by LGUs na kaya lang nagkaroon ng ganun dahil malakas. Yung vision ba yung ginagamit nila? Like 180 or 200 na level ng vision nila. Meron na silang ID. Doon ba sa pagre-release ninyo ng PWD Unified PWD ID, i-verify pa po ba ninyo kung yung may hawak ng isang PWD ID na ang concern niya ay yung kanyang vision, i-check pa ba talaga kung yun talaga ay kasama dun sa mabibigyan ng ID? Part of the requirement is to have a disability certificate to that particular disability. But with respect to collection of these requirements, it falls within the LGU po, because still the issuing authority are the local chief executives. So once na meron na ho sila ng ID, hindi na ho ninyo i-verify pa? Ma-verify naman po natin yun dun sa system natin, sir, kasi titignan natin yung requirements. Meron pong explanation dyan with respect to the process, but I do not think na I'm the proper person po to share it with you kung paano yung channel of the system on how the process is, kasi hindi pa nga po nilalabas natin yung proseso. But rest assured, sir, that once the pilot testing is done, ilalabas po natin yung proseso po. Thank you, Attorney. Next, Thank you, si sir. Mia. Idagdag Then ko si Miss lang, Annie. dun sa katanungan kanina sa Negros region, yung mga naapektuhan ng habagat,
Ang total humanitarian assistance, the total cost of humanitarian assistance already extended to Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental and Bacolod City ay nagkakahalaga na po ng mahigit 5.3 million pesos. Yan ay binubuo ng mga family food packs and hygiene kits. Again, inuulit po natin, ito ay dun sa mga naapektuhan ng southwest monsoon dyan po sa Negros, Region 6. Mia? Kay ASEC Dumlao po. By the way, congrats po, ASEC. Bali po, since nabanggit niyo po na tayo po ay naka-red alert na po, may maa-adjust po ba dun sa mga procure natin? Habol na. Procure po natin or may madadagdag po bang mga areas na dadagdagan po natin ng mga family food packs? Oo. Again, the red alert status ay effective 12 noon today based on the NDRIMC memorandum circular. In terms of our preparedness for disaster response, inuulit po natin na more than 2.9 billion pesos ang cost ng standby funds and stockpiles natin. Meron tayong mahigit 3 million family food packs na nakapreposition sa iba't ibang parte po ng ating bansa. And yan po ay, yung material resources na yan ay ready po na ma-deploy o maipamahagi doon sa mga maapektuhan ng mga local government units. Magpapatuloy yung mga production ng family food packs dyan po sa ating hubs, particularly National Resource Operations Center and the Visayas Disaster Response Center para ma-replenish yung namang mga stockpiles natin na naka-preposition na. So doon sa katanungan mo, mas magiging available itong mga resources na to para sa mga lugar na maapektuhan, again, to serve the affected populations. Angie? Miss Angie. Congrats muna kay ASEC. You're the best. Next. Ang question ko ay kay Attorney Alava. I-clear ko lang po, Attorney. May mga senior citizens po na PWD. Pareho lang po ang PWD ID and senior IDs ng benefits. If ever po na senior citizen siya, i-issuehan pa ba siya ng PWD ID kung PWD siya? Kasi hindi naman po yata pwedeng gamitin na sabay yung dalawa. Para po makabawas din ng gastos ang government. Yes po, very good question po. Sabi nga ni ASEC, very good question. With respect to the creation of the discounts, magkaibang batas po yung pag-create niya. Although they may be similar, but magkaiba sila. The identification cards is with respect to Republic Act 9442 as amended by Republic Act 10754. Pero pagdating po doon, wala pong nagsasabi na hindi pwede. But pwede po. With respect to JMC, DSWD, DALG, NCDA, JMC number 1 series of 2023, meron po tayong nakalagay doon na pwede po talagang mabigyan ng dalawang IDs ang senior citizen na may persons with disability po. Yes po, isa lang po talaga kasi syempre po 'di ba, yung mag-o-augment yan is the government and as well as the stakeholder. So dapat po talaga isa lang din po. Thank you po. Hindi po, ma'am. Hindi po pwedeng i-add up po. But with respect to congressional naman po hearings, sinabi naman po doon na the discount of the 20% and the 12% is per consumption of that persons with disability. So pwede naman po siyang bumalik na bumili basta within his or her consumption po. Alas. Attorney. Lou. Si Juan ano muna. muna. Si Juan muna. Okay. From IBC po. Sige sir, reserve ko yan. ASEC, ano po yung status natin ngayon doon po sa mga regions na affected? Like yung regions 1, 2, and 3, kung meron na po ba tayong mga nailikas na, meron na po ba tayong mga food packs and non-food packs items na na-distribute na? Yun po. Okay. Gaya nga po ng nabanggit ko, sa Region 1, more than 86,000 family food packs yung naka-preposition. In Region 2, more than 143,000 family food packs. In Region Cordillera Administrative Region, more than 50,000 family food packs yung naka-preposition po. At dahil nga by 12 noon today, red alert status na tayo. So all these material resources
are readily available for deployment. Ibig pong sabihin, agaran po natin yang ipapahatid sa mga local government units na magre-request ng augmentation support para ma-address yung pangangailangan ng mga kababayan po natin na maapektuhan, no? Especially those residing in those areas. Likewise, dahil nga by 12 noon today, red alert status na tayo, yung pong food and non-food item cluster na pinapangunahan po ng DSWD ay activated na rin. So ibig sabihin yan, we will monitor and facilitate yung pong emergency response and humanitarian action. So again, kung may mga request yung local government units, agad po tayo na magpapadala. So, sa kasalukuyan, wala pa po tayong papahatiran ng tulong, but we're ready to augment LGU's resources. Okay po. And ASEC, since tinaas natin sa red alert status, inaasahan natin na baka may mga maililikas tayong mga residente ng mga regions na yon. Gaano po kahanda yung DSWD na mapangalagaan din natin yung mga PWD, mga buntis, yung mga lactating moms na mag-evacuate po doon sa designated area po ng DSWD? Well, tama yung na-point out nyo. No? Kapag mga disasters, usually disproportionately affected yung mga kabilang sa vulnerable sector, yung mga mahihirap nating mga kababayan. At ang DSWD, hindi lang po tayo nangunguna sa food and non-food item cluster. Nangunguna rin po tayo sa protection ng internally displaced persons at ng camp coordination and camp management. Kung kaya nga po, bago pa man magkaroon ng mga iba't ibang mga disasters, patuloy yung ating pakikipag-ugnayan with local government units para makapacitate sila, ma-inform sila, maibahagi natin kung ano yung mga protocols na dapat nasusunod kapag may mga disasters, especially in the operation of their evacuation centers. So, dyan po tinitiyak natin na may mga safe spaces for the vulnerable sectors. Kagaya ng nabanggit nyo, yung mga kababaihan, yung mga bata, elderly people, and of course, yung mga persons with disabilities. And then, yung ating din po mga staff na nade-deploy at tumutulong sa mga camp managers ay tinitiyak na napoprofile po natin sila para natutukoy ano yung kinakailangang tulong na ipapahatid po sa kanila sapagkat merong mga diverse needs yung mga yung mga kababayan po natin kabilang sa vulnerable sector. So once we profile, we identify also the appropriate interventions that will be extended to them. Thank you and congratulations po, ASEC. Maraming salamat. Attorney, yung mga programs po natin sa NCDA, usually po yun, karaniwan ay awareness para po sa publiko regarding po sa PWD. Gaano po kahalaga na yung mga programang ipinapatupad nyo po sa NCDA is mapaabot natin sa publiko, especially yung awareness nga na may mga PWD na nakakaranas ng discrimination ngayon? Okay, sir. With respect to programs that the NCDA has, isa lang po yung aspect ng awareness kasi ano talaga tayo, policy making and policy development and coordinating agency. So most of our programs is really embedded with respect to creation of different policies, laws, and mga legislation. But with respect to that aspect on awareness po, tuloy-tuloy po yan. Yearly yan na gumagawa tayo ng mga speakers bureau natin. And then, as we have the new, di ba, nagka-election. So, yung iba-ibang mga focal persons natin for our, persons with disabilities na iba din. So, continue pa rin tayo dun sa pagtitrain sa kanila. Ang biggest challenge lang po talaga is the implementation of Republic Act 10070 or yung PDAW law natin, yung creation ng Persons with Disability Affairs Offices. Kasi it's really mandated by law that first to third class municipalities and cities should have or must have a PDAW office. And then dun sa 4th to 6th class, meron po tayong mga focal person doon. So dun po yung nagiging gap kasi sila po yung natin, grassroots talaga. Sila yung parang first line of implementation of the different disability laws. So yun po, sir. Tuloy-tuloy naman po yung awareness natin. Okay. Sir, last for me, gaano nyo po wini-welcome sa NCDA yung pagpapatupad po ng 50% discount sa mga PWDs po natin? Dun sa transportation po? Yes po. Siyempre po, basta benefit for our persons with disability po, gustong-gusto natin yan. Kung pwede nga po, 'di ba, nung first na issue is libre, better po talaga 'yon. But ngayon po na nilabas ng ating president po, ng ating pangulo na naging 50% and still po it's good than nothing at all. So, 'yun po. Thank you po.
last na. Sir, you mentioned about apparent and non-apparent disabilities. Paki-mention po yan. And then, how can individuals report instances of abuse and discrimination at who needs the most attention para sa DSWD? Kasi ang nag-viral lang kaya nalaman ng DSWD. So baka hindi alam ng kababayan natin paano ito i-report po. Okay po. With respect to ano po, apparent and non-apparent, ano talaga yan, nakikita at hindi nakikita. Pag sinabi mong apparent, pinaka usual natin nakikita dyan is the physical disability, mga amputees, people using wheelchairs, and mga assistive devices. But with respect to ano po, mga non-apparent, ang pinakamarami po dyan is yung tinatawag natin na psychosocial disability. Yun po yung may mga depression, yung mga psychological mga psychological disorders natin. So yung disability po nila hindi po talaga nakikita. And siguro po I can inline that question with yung tanong ni Sir kanina din, 'di ba? About the identification card. Ang sagot po sa tanong ni Sir kanina is bakit may identification card pag nagbabayad? May identification card po kasi yung number po doon will be reflecting to the receipts. But with respect naman po dun sa identification card dun sa mga apparent and non-apparent po, need po yung may identification card para po ma-verify. Kasi minsan po dun sa mga stakeholders natin, 'di ba syempre, when you're giving that discounts or privileges, talaga, you have to be parang may ano dun sa capital nila may impact dun sa capital nila. So, with respect to verification, the persons with disability dapat po din ipakita niya yung yung identification card for verification. But we really encourage na pagdating po sa apparent, we do not discriminate po. So doon tayo sa second question niyo po doon sa discrimination. Meron naman po tayong batas na we call it vilification. Pag nagde-discriminate po tayo doon sa ating persons with disabilities, meron pong mga kaparusahan. And yung sinabi ko nga na penalties kanina, yun din po yung mga parusa niya. Thank you po sa question, ma'am. Last question before we go to lunch. Sir, ako pala. Sige. Yun dun sa PWD ID natin na banggit nyo po, attorney, no? Meron tayong magiging system para po ma-verify. Sino-sino po yung makaka-access po ng system na to? Basing po kay ASEC JP Acuña po, may system naman po siya na parang application. So yung sa application niya, with regard to the verification po, lahat na po ng parang kasi QR code lang po yung ano mo, tapos pupunta ka na doon sa digital ID nun sa portal na yon. But with respect to yung mag-i-encode ng ating fields, 'di ba kasi may fields po yung sa identification cards na kailangan para doon sa i-issue na ID, yung LGUs pa rin po natin because they are the issuing authority pa rin po. Okay po. So bale, ang magmamanage po ng system is the ICTMS ng DSWD? As of the moment po kasi the NCDA is also DSWD naman po kasi di ba it's a council and then it's headed by our chairperson and it's the good secretary Rex Gatchalian po. So meantime po na inaayos yung sa NCDA na side po si DSWD po na ang magma-manage with respect to the pilot testing and sooner or later po baka mag-launch na rin po siya next year. Okay po. Last question from Val. Quick follow-up lang po kay ASEC Dumlao since nag-declare na ho ng red alert status. Yung statement of assurance lang dun sa public, dun sa mga areas na pwedeng daanan na nandyan yung DSWD and yung paalala din nyo dun sa inyong mga personnel na mula ngayon red alert status na ay walang tulugan. Well, Val, again, the red alert status is effective 12 noon today. And gaya ng nabanggit ko, all personnel and material resources are made available for duty and deployment. Ibig pong sabihin, lahat po ng ating mga
preposition goods ay nakahanda para ibamahagi sa mga local government units na maapektuhan nga po, madadaanan ni Bagyong Krising para matugunan yung pangangailangan ng mga disaster-affected populations. And our personnel, mga miyembro po ng ating quick response team, ay madideploy na rin po para humalili sa mga lokal na pamahalaan at mas mapabilis yung pagtugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Again, that is done to facilitate emergency and humanitarian actions. Paalala po sa ating mga kababayan na maapektuhan, of course, nais nating banggitin na sana po ay makipag-coordinate kayo sa inyo pong mga local government units, maging vigilant, makinig sa mga abiso upang maprotektahan po ang ating mga properties and of course, most importantly, ang ating pong mga buhay. Kinakailangan po na maayos ang ating pakikipag-ugnayan sa ating pong mga local officials para alam po natin kung saan po tayo tutungo kapag kinakailangan na lumikas at alam din po natin paano i-access ang tulong mula sa ating pong pamahalaan. And of course, ang DSWD personnel naman po, we are duly committed to provide the necessary support to all local government units to facilitate nga po yung pambibigay ng tulong sa mga maapektuhan nating mga kababayan. Thank you. Okay. And Final word. yeah, bago po tayo sana magwakas sa programa po ngayong umaga, nais lamang po nating banggitin na sa kasalukuyan ay isinasagawa ang Ipanalo at Pugay Tagumpay dyan po sa Botolan, Zambales, na kung saan nga po 165 self-sufficient 4-piece beneficiaries ay mag-exit na po sa programa sa pamamagitan ng isang selebrasyon na kung saan nga po yung kanilang mga case holders ay ito turn over na rin po sa kanilang mga local government units dahil sabi po natin, hindi po porket sila ay mag-exit na sa programa ay papabayaan na po sila ng ating pong pamahalaan. Sila po ay imo-monitor na rin ng kanilang mga local government units para matiyak na masustain yung pong mga investments ng ating pong pamahalaan sa ating mga 4-piece beneficiaries. And gayon din po, merong isinasagawa na digital financial literacy and mobile phone usage para naman sa 252 4-piece beneficiaries mula po sa Zambales and nearby areas na kung saan binibigyan ng libreng cellphone ito pong ating mga 4-piece beneficiaries at tinuturuan po sila para i-access ang kanilang mga conditional cash grants sa pamamagitan po ng isang mobile application at gamit din po ang kanilang mga libreng cellphones. Ito ay upang mas maging mabilis at safe yung pong pagtanggap ng kanila pong conditional cash grants. Alinsunod of course sa kautusan po ni Pangulong Marcos Jr. na mas maging mabilis, maayos at kumbinyente ang pagpapahatid po ng essential services sa ating pong mga mahihirap na kababayan, lalong-lalo na po yung mga naninirahan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Thank you, Ate Irene. Attorney Alava. Again po, on behalf of our Executive Director, Glenda Dirilova, we thank you po for having NCTA. And I hope po na you will be following us with our different events, especially this National Disability Rights Week. And please stay tuned po dun sa ating Facebook pages ng NCDA. And at the same time, please continue po na to support the disability sector. And as the saying, as the ano po, yung parang theme song ng NCDA po, na laban lang. So please help us na lumaban po for the disability sector. And thank you po and good afternoon. Yeah. Thank you, Attorney Alava. Ate Irene. Sir, ako Ayan. may pahabol po ako. Tomorrow po may activity ang secretary together with the 14 girls po natin from Marilax. Ito po yung magi-age out na po. Ngayon they have partnered with IBM. So tomorrow po meron silang IBM tour sa Technohub. Technohub ba? Po. Technohub. So si Miss Mel po yung maro natin nagsend na po ng invite. So paki-confirm na lang po so that we can provide po doon sa office for clearance po. Maraming salamat po. Thank you. So, again, thank you sa mga kasama natin sa media. Ang dami-dami nyo ngayon. Marami tayong bibigyan ng Jollibee. Jollibee. Baka nami-miss na nila yung Jollibee. Jollibee po tayo ulit. So, thank you. See you again next Thursday. Thank Maraming you. salamat po.